Natigilan si Gareth. Nakita niyang pagdaan ng kakaibang emosyon sa mga mata nito bago ngumiti. Ngiti na may halong sakit at lungkot. Then I'd still be willing to pursue you. Hanggang sa magustuhan mo na ulit ako. Hanggang sa may isipan mong gusto mo na ulit akong pakasalan. Sagot ng lalaki. Muli ay marahan na napakurap si Alexandra at napapaisip sa sinabi ng lalaki. Sa ngayon, hindi niya pa mahanap ang pananabik na angkinin muli si Gareth. Ngayon niya napagtanto na tuluyan niyang naibaling ang buo niyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Hindi na siya gaanong sabik na mahalin si Gareth at ibigay ang mundo sa lalaking ito. Naisip na niya ngayon kung ikakabuti ba ni Athena at ni Damon kung magkakabalikan silang dalawa. We can co-parent, sa tinig niya. Pwede naman yon, hindi ba? Magkasama nilang palalakihin ang mga bata. Pareho nilang gagampanan ang mga responsibilidad bilang mga magulang nang hindi na kailangan magkabalikan pa para hindi maging magulo ang setup. Nagtaas ng kilay si Gareth, halata sa mukhang hindi gustong kanyang solusyon. Why would we do that when we can be just parents to them? Why we need the co? Pamimilo sa po nito. Pinisil ni Gareth ang kanyang bewang. I told you, I don't want to put pressure on you. Kung hindi ka pa handa, okay lang. Handa naman ako maghintay. Basta ang sa akin lang, akin ka lang. Ngumiti ang lalaki. Halatang pilit itong pinapagaan ang atmosfera sa kusina na kanina ay mabigat dahil sa seryoso nilang palitan ng salita. Hindi ako sayo. Hindi ako bagay na pwede mong maging pagmamay-ari. I'm a person, an individual. Ako nagmamay-ari sa sarili ko. Seryoso niyang tugon. Gareth softly chuckled. Nang matapos tong tumawa, hindi niya inaasahan ang sunod nitong ginawa. Ginawa rin ito ng halik ang kanyang labi. Saglit lamang pero kaagad nanigas ang kanyang katawan. Bakit ganoon? Sa simpleng halik lamang ni Gareth ay parang kinokuryente na kaagad ang buo niyang pagkatao. I really don't want to argue, Sandra. So yes, ikaw lang nagmamay-ari ng sarili mo. Tapos sa'yo na rin ako, banat nito. Ngumiwi siya, hindi makapaniwala na bumabanat na ng ganito si Gareth. Sinubukan niyang itulak ang dibdib nito, ngunit humalakhak ang lalaki. His chest vibrated from the laughter. Shit, what am I saying? Mahina nitong sabi. Hindi na halos namamalayan ni Alexander na gumuguhit na palang ngiti sa kanyang labi. Ang corny masyado. Kung kailan sila tumanda at nagkaroon ng 2 anak ay saka naman ganito ang mga punchline ni Gareth. Peking umubo si Pablo para makuha ang kanilang atensyon. Sabay silang napatingin ni Gareth sa lalaki. Sinubukan niyang lumayo, ngunit mas lalo lamang na pumulupot ang mga kamay ni Gareth sa kanyang bewang. Namula ang kanyang mukha dahil sa ginawa nito. Nakakahiyang abutan sila ni Pablo ang ganito ang posisyon. Hinahanap na kayo ni Athena at ni Damon. Nasa itas ng 2. Mukhang matutulog na. Imporma nito sa kapabirong pinaikot ang mga mata. Tila nandidiri sa kanila. Next time, huwag kayo sa kusina. Bili nito sa iritadong boses bago tumalikod sa kanila. Nalukot ang mukha ni Alexandra. Seriously, why is he acting so childish? Tinampal niyang kamay ni Gareth na nakayapos pa rin sa kanya. Kasalanan mo to, pwede naman kasi mag-usap na hindi nakayakap. Sermon niya at matalim na binalingan ng tingin ng lalaki. Kanina, hindi ka naman nagrereklamo. Biglay pangaasar nito. Ay, ewa ko sa'yo. Tinulak niya ang dibdib ni Gareth. Binitawan siya nito kaya nakalis na rin siya sa wakas sa yakap nito. Sinundan siya ni Gareth, natatawa at mukhang mga asar pa kaya binilisan niyang lakad at dumiretso sa kwarto ni Athena at ni Damon. Nakahiga ng 2 sa kama, ngunit gising na gising pa. Mommy! Nakangiting tawag ni Athena sa kanya nang makita siya. Lumapit siya tinalikan ng noo ng batang babae. Dumukong pa siya lalo para maabot naman ang noo ni Damon. Good night, babies, nakangiti niya sabi. Hindi natutulog ang kambal na hindi sila bumibisita para mag-good night at humalik. Good night, Papa, sulap ni Damon kay Gareth. Nasa may pinto pa si Gareth ngunit nang marinig ang sinabi ni Damon ay lumapit na para bigyan ng halik ang batang lalaki. Masuyong hinalikan ni Gareth ang noo ng anak. Good night, Damon. Marahang bulong ni Gareth. Tumingin si Gareth kay Athena na bahagyang kumunot ang noo. Good night, Papa, mahinang sabi ni Athena. Good night, Athena, bati pabalik ni Gareth. Dumukwang si Gareth at pinatakan ng halikang noo ni Athena. Saka sila nagpaalam na alis na makapagpahinga na ang 2. Sinupil ni Gareth ang ngiti sa kanyang labi.
Isa ito sa gusto niya kapag gabi, ang bumisita sa kwarto ng kanilang mga anak bago matulog. Ramdam na ramdam niya ang pagiging tatay. Na maglakad paalis si Alexandra, sinundan niya ito. Nang matapat sa kwarto ni Alexandra, pumasok agad ang babae pero sumunod pa rin siya. "Your room's next door." Tulak nito sa kanya. "I know," sagot niya. "But I'd like to kiss you goodnight before you sleep." Umawa ang labi ni Alexandra, hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Nung una gusto niya lang mang-asar pero nang makitang biglang pamumula ng babae na pangiti na siya. Paano siyang hindi maniniwalang may pag-asa pa siya kung naapektuhan pa rin sa kanya si Alexandra. Humakbang siya at komportabling pinulupot ang mga kamay sa bewang ng babae. Magkaiba sila ng kwarto dahil ayaw niyang mailang sa kanya si Alexandra. Ngunit sa pagkakataong ito, mas lalo niyang naramdaman ang pangungulila na makasama to kahit sa isang gabi lamang. Pinataka niya ng halik ang noon ni Alexandra, matagal at puno ng pagmamahal. Naramdaman niyang natigilan ng babae sa kanyang ginawa. Bawat araw, mas nagiging komportable ang kanyang puso. Mas nagiging masaya dahil mas nakikilala niya ang kanyang pamilya at mas lumalalim ang kanilang samahan. Kaya hinihiling niya na sana tuloy na silang magkasama. Dahil hindi niya kakayanin kung masisira na naman sila. "Alexandra is my home. My children are my comfort. How would I live again if I lose them?" Kung may kinatatakutan siya ngayon, yun ay mawala pa sa kanyang babaeng mahal niya at ang mga anak niya. Lumayo siya kay Alexandra at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Napapikit ang babae tila nanghina sa kanyang haplos. "I love you, Alexandra." Bulong ng puso niya saad. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Alexandra. Namumunga yun habang nakaawang ang labi nito. Bago niya pa mapigilan ang sarili, muwaba ng kanyang mukha at tinalikan ng nakaawang nitong bibig. Kumawalang munting halinghing sa labi ni Alexandra. Hinapit niya ito't lalo't takot na baka kapag lumayo pa siya, hindi na niya mahalikan ng mas malalim si Alexandra. Pinasok niya ang kanyang dila sa bibig nito at muli kumawalang impit na halinghing kay Alexandra. Hinawakan itong kanyang dibdib. Akala niya itutulak siya ng babae pero kumapit lamang ito sa kanyang damit. Dahan-dahan siyang lumayo. Namamanghang hindi man lang nagprotesta si Alexandra. Nagkatinginan sila. Gusto niyang magtanong ngunit hindi niya alam ang sasabihin. "Is that the best kiss you could give?" Bigla'y tanong nito. "Is that the best kiss you could give, Gareth Verado?" Ulit ni Alexandra. May paghahamon sa kanyang boses. Kumunot ang noon ni Gareth, dumagungdong ang kanyang dibdib. May kakaibang sakit sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. He leaned closer to her. Hindi pa man naglalapat ang kanilang labi, pumikit na sa Alexandra. Doon niya napagtanto na hindi ito panaginip o katang isip. "Alexandra wants his kisses." Umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Bago pa yon, lumapat sa labi ng babae. Kinagat niyang ibabang labi nito, naging dahilan para kumuwala ang malalim na buntong hininga. Hinawakan niya likod ni Alexandra at humakbang. Sinisiguradong hindi ito matatalisod. Habang dinadala siya sa kama ang babae, wala namang reklamo si Alexandra. Bawat halik niya tinutugon ng babae hanggang sa pakaramdam niya, hindi na lang sapat ang mga halik. Tumama ang likod ng paa ni Alexandra sa katre, tumigil sila sa paghahalikan. Lumayo siya saglit para bigyan to ng pagkakataong makahinga ng maayos dahil tila naghahabol sa hangin si Alexandra. He chuckled softly. Kumapit si Alexandra sa kanyang braso, naghahanap ng lakas upang hindi bumagsak at tumandusay. "God has been my dream," bulong ng isip ni Alexandra. "Noon wala akong ibang gusto ko hindi si Gareth lamang. Hindi ko kailanman naramdaman sa ibang lalaking pinaparamdam sa akin ni Gareth." Sa simple nitong haplos ay nanghina na kaagad ang kanyang mga tuhod. Para siyang matutunaw. Sa kanyang mga tingin pa lang ni Gareth, nanginginig ng buo niyang katawan. Naniniwala siya noon na kung hindi si Gareth Veradong aangkin sa kanya, walang ibang lalaking makakakuha sa kanya. Kay Gareth niya lang gustong isukong sarili. Sa kanya lang. Ipinasok ni Gareth ang kanyang kamay sa loob ng t-shirt ni Alexandra. He groaned softly when he cupped her breast. Munting halinghing naman ang naging tugon ni Alexandra sa kanyang ginawa. Buwaba pa lalong kanyang halik. Pinaulanan niya ng halik ang collarbone ng babae. Gusto niyang sambahin ng bawat parte ng katawan ni Alexandra. It took him 5 years to finally shower her with kisses. Saglit siyang lumayo, namumungay ang kanyang mga mata nang tignan ng magandang mukha ng babae. Dahan-dahan na nagmulat ng mga mata si Alexandra. Kagaya niya, namumungay rin ang mga mata nito. "Ay,
I want to make love with you, Alexandra. Napapaos niyang saad. Hindi siya makakontento kung halik lang. Ngunit hindi niya rin gustong maging lapastangan pagdating sa bagay na ito. Nangako siya sa kanyang sarili na paunti-unting kukunin ang loob ni Alexandra. Hindi niya pa naisip na angkinin ito dahil gusto niyang manggaling mismo sa labi ng babae ang kagustuhan na maangkin. Umakyat ang kamay ni Alexandra at hinaplos ang kanyang pisngi. Nag-init agad ang kanyang puso. I want you to make me feel love, Gareth. Sagot nito. Puno ng pagmamahal ang mga mata. It sounds like a wind chime. Ngumiti siya, tinawakan ng kamay ni Alexandra na nasa kanyang pisngi. Dinala niyang palad nito sa kanyang labi at hinalikan. Hindi niya inalis ang tingin sa mga mata ni Alexandra habang hinalikan ng kamay nito. Kinuha niya rin ang isang kamay ni Alexandra, dalawa na itong inuulanan niya ng halik. Puno ng kasiyahan ang kanyang puso at hindi na mabura ang ngiti sa kanyang mga labi. Ibinalik niyang mga kamay sa bewang nito at hinapit ito ng dahan-dahan. Hinalikan niyang noon ni Alexandra, pababa sa ilong at sa labi. At doon ay sabay nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagnanasa. Nagangat siya ng tingin at nakitang tulog na si Alexandra. Wala sa sariling napangiti siya. Mukhang napagod niya ng husto. Tinabunan niya ng kumot si Alexandra at tumayo. Dumiretso sa banyo pagkatapos at saglit naglinis. Kumuha siya ng roba at tinuyo ang basang katawan. Bumalik siya muli sa kama at inalis ang kanyang roba. He wants them naked under the blanket upang bukas walang kawala si Alexandra sa kanya. Baka mamaya ay magpatay mali siya to. Mabuti nang nakakasigurado. Lexa, tara na, tawag ni Georgia sa kanya habang buhat-buhat nitong mga libro at nagmamadaling bumaba sa hagdan. Pagod siyang humugot ng malalim na hininga. Pwede ba na bukas na lang, Gia? Tanong niya sa kaibigan. Medyo masakit pa ang kanyang katawan sa ginawang routine dahil sa cheer dance na kailangang i-present sa susunod na linggo. Parang walang kapaguran si Georgia. Hindi man lang inisip na baka mahimatay siya sa sobrang pagod kung tutuloy pa sila sa kanilang lakad. Ililibre naman kita kahit anong gusto mo, sabi nito. Bumalik para hawakan ang braso niya at hilahin. Sumimangot siya. Hindi makapaniwalang ipagpipilitan na rin nito ang gusto. Ilang araw na silang bumabalik sa cafe para mag-review para sa midterm exam. Sabi ni Georgia, hirap na hirap ito sa statistics. Kaya gusto nitong mag-review kami pero hindi lang nito maamin na kaya sila bumabalik sa cafe dahil may binabantayan tong lalaki. Pagkalabas nila ng paaralan, nakita niya kaagad ang nakaparadang SUV. Mayaman naman si Georgia kaya wala tang problema sa sakyan. Hindi na nito kailangan mag-commute o makipagsiksikan sa mga tricycle at jeep dahil solong-solo nitong SUV van ng pamilya. May sarili pa itong driver. Ngiti-ngiti ito sa loob habang bumabiyahe papunta sa cafe na gusto nitong puntahan. Sa totoo lang, nakakapagduda talaga na marami naman ang cafe na malapit sa paaralan nila. Pero gustong-gusto nito ang cafe na malapit sa isang university college. Nito niya lang nalaman na may gusto pala itong makita kaya madalas na silang tumambay sa cafe. Hindi niya matanggihan si Georgia dahil ito lang ang nag-iisa niyang kaibigan kaya kahit sa kalokohan ay hindi niya ito pwedeng pabayaan na lang. Tara na, Lexa! Excited nitong sabi. Bumaba si Georgia sa SUV na makapag-park ang sasakyan. Tumigil naman saglit si Alexandra at kinapa ang cellphone at pitaka. Wala talaga siyang pera kaya siguradong si Georgia na naman ang malilibre. Sa sobrang excited ni Georgia, iniwan na siya nito at pumasok ang babae sa cafe. Halos makalimutang magkasama silang dalawa. Huminga siya ng malalim, pilit kinakalmang sarili dahil pagod na siya. Gia, tawag niya. Sumunod agad siya nang hindi niya mahagilap ang phone sa bulsa ng suot na PE uniform. Baka nasa loob ng bag. Sa pagmamadali hindi niya inasahan na may ilang grupo ng kababaihan ang lalabas pala ng cafe. Sa kanyang pagmamadali, muntik niya ng mabunggong babaeng nasa unahan. May dalang kape ang babaeng nasa harap. Sa gulat nito sa kanya napatras ang babae at naapakan ng kaibigan. Itong nasa likod, natalisod at natapon ng kape sa dibdib. Umawang ang bibig niya. Gulat din sa nangyari. Sorry, mabilis na sabi, nataranta na rin siya. Mabuti na lamang at iced coffee ang dala nito. Dahil kung mainit na kape, mas malaking purwisyo. Are you blind? Galit na tanong ng babae sa kanya. Pagkatapos malaki ang mga mata. I didn't mean to scare you, mababa ang boss na paliwanag niya. Saka hindi naman kita natabig. Natapon yung kape kasi natisod ka. But it's your fault that I trip off, sigaw nito. Pinutol ng iba niyang pagsasabihin, may dalawa pa itong kasamang namantsahan din ng damit.
Wait, you're wearing a high school PE uniform? Puna ng isang babaeng chinita. High school ka pa lang pero kumakaasta ka. Akala mo kung sino ka? Humakbang silang tatlo, galit ang ekspresyon ng mga mukha. She used to be bullied in high school kaya ramdam niya kaagad ang tensyon dahil sa paglapit ng tatlong babae. Napaatas siya. I'm sorry, hindi ko talaga sinasadya, nagmamadali ako. Christine, give me your coffee, sabi ng babaeng nasa gitna. Inabot ng babaeng chinitang hawak nitong iced coffee. Here's the coffee, Shine, nakangising sabi ng chinitang babae. Inalis nitong takip ng iced coffee tinapon sa mukha niyang laman noon. Umawang ang bibig niya sa gulat at takot. Oops, sorry, nagmamadali kasi ako, sarkastikong sabi ng nasa gitna. Nagtawanan sila nang makitang naging itsura niya, basa ang buhok, mukha at PE shirt. Alam mo, kulang pa yan, sabi ng chinitang babae. Humakbang muli sila at ekspresyon ng kanilang mukha ay mas madilim ang kanilang balak. What are you doing? Natigil ang tatlong babae sa paghakbang na marinig ang malamig na boses ng lalaki na baling ang tingin nila sa nagtanong. Gareth, singhap ng mga babae. Matangkad ang lalaki kaya kahit nakaharang, ang tatlong babae nakita niya pa rin ang mukha ng lalaki nagtanong. Kinagat niyang ibabang labi at pinigilan ng sarili na umiyak. Hindi niya naman sinasadya na pabigla niyang sinalubong ang mga babae sa may pinto. Umiwas naman ako at hindi ko natabig ang isa man sa kanila. Aksidente lang na natapon ng kape na dala ng babae. Bulong niya sa sarili. Bakit kailangan pa nilang gawin to sa akin? Pati ba naman bata papatulan niyo? Malamig na tanong ng lalaki. Nahawi sila na maglakad palapit ang Gareth na sinasabi nila. Tsk, he hissed. Siya naman ang may kasalanan. I trip off because of her. Nadumihan tuloy ang uniform ko. Reklamo ni Shine. Unti-unting tumungo si Alexandra. Nahihiya sa sarili at sa itsura niya ngayon. May mantsa na rin ng kape ang kanilang uniform. Hindi pa ba yun sapat? Here, buy another set of uniform. Kahit nakatungo, nakita niya tinapon ni Gareth ang 10,000 piso sa harap ng tatlong babae. Sadly, you can buy a uniform but you cannot buy some class. Napasinghap sila. Samantalang dahan-dahan naman siyang nagangat ng tingin. Gulat na ginawa ng lalaki para sa kanya. Sinulyapan siya nito ng tingin at nagtaas ng kilay. Madilim ang ekspresyon ng mukha nito at walang bahid ng ngiti sa mga labi. And for you kid, go home and change your clothes. People might think you're a beggar. Kinuha nitong kanyang kamay at nilagay sa kanyang palad ang 2,000. Tinalikuran siya nito at muling nilagpasan ng tatlong mga babae. Nagulat pa rin sa pagtapon ng pera ni Gareth. Kinabahan siya nang makita niyang papasok na ito ng cafe. Naisip niya na baka sa kanya na naman magalit ang mga babaeng ito, ngunit bago pumasok sa glass door ng cafe, lumingon ulit ang lalaki at matalim na tinignan ng tatlong babae na sumunod din ng tingin. Hindi pa ba kayo aalis? Malamig nitong tanong. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kababaihan. Nagmamadaling umalis si Shine at ang chinitang babae. Halos bungguin pa nila paalis si Alexandra. Samantalang naiwan ng isang babae at pinupulot ng mga pera. Wait for me! Kabadong sigaw nito habang namumulot ng pera. Siguro ay takot na baka magalit si Gareth kung hindi nila tanggapin ang pera. Mukha naman silang mayaman kaya hindi na dapat nila yung pinupulot. Pumasok si Gareth sa cafe samantalang naiwan siyang tulala. Maswerte ka, galit na sabi ng babaeng naiwan bago ito naglakad paalis at hinabol ang mga kaibigan. Pagkaalis nito, saktong lumabas ng cafe si Georgia. Laglag ang panga nang makita ang itsura niya.